Yon, buhay Canada. Hindi natin namamalayan, 2 years na pala tayo mahigit dito sa sa Ecolab, no. Kapag trabaho tayo ng trabaho, no, bilis. Marami tayong pinagdaanan sa 2 taon na 'yon. May mga pinaghirapan at may mga natutunan sa ibang mga katrabaho natin. Lalo na ngayon, medyo nahasa yung pakikipag-communicate natin sa mga puti kasi ang mostly na account ko Vancouver. Talagang majority mga puti talaga ang hinawakan kong account. Yun, may mga bago na highly profile na customer na hinahawakan ko ngayon na medyo mabigat at challenging yung sitwasyon. Nilipat sa akin kasi medyo nahihirapan yata or parang medyo nag-aalangan na yung dating humawak nun. Bali yun, last year marami tayong pinaghirapan, nag-struggle tayo kasi short sa tao, tapos sa mga treatment talagang medyo nag-struggle tayo na burn out. Bali nga pala nandito tayo sa sa Amazon facility dito sa may Delta. On call kasi tayo ngayong weekend. Nakisuyo yung manager natin na baka pwedeng daanan ng Sabado-Linggo. Kasi talagang pinapa-visit nila araw-araw in 30 days cycle. Dapat hindi ko sure kung parang straight na 30 days na walang activity sa kanila ibabalik sa regular service. Mantakin nyo, matrabaho yun araw-araw, no? Buhay Canada. Kamusta na ba kayo dyan? Ano ba yung mga pinagdaanan nyo sa 2 taon na napakabilis? Lala ko maliit pa lang yung anak namin, ngayon malaki na, likot pa. Bali, ang sitwasyon dito ngayon dito sa Amazon, i-check lang natin yung mga interior traps. Bali, i-scan natin yung barcode. Nandun na lahat yun. Naka-specify kung may activity, may damage or ano. Yun lang gagawin natin within 1 hour, ganun. Bayad tayo. Sunday ngayon, so start ng new week. Bali, may revenues agad tayo. Bali, sabi kasi, $750 ang revenues per visit. So kahapon pumunta ako dito, pasok yun sa revenues ko from last week. Although hindi ko na siya sinasama, parang bonus ko na lang din yun. Tingnan natin pag hindi pumasok sa sa weekly report na isasend nila sa email, pa-follow up natin. Ibabayaran naman pag hindi nila na isama. Tapos mamaya paglabas ko meron tayong tatakpan na parang hole doon sa may dock 17, sa may malapit sa exit door. Parang 3 yung butas doon na ginawa ng maliliit na daga. Kasi malaking problema to kapag nagkaroon sila ng complaint sa customer. Kumbaga ako halimbawa umorder ako ng items sa Amazon, tapos may makikita kang daga sa loob, di ba? Kasi may mga may cases kasi na talagang naghabol yung customer. Parang nag-hire ng lawyer, trouble yun sa Amazon. Babayaran nila yun ng malaki, ganun. So willing sila magbayad kahit magkano, basta ma-make sure lang nila na pest free sila. Ang luwang nito, hindi ko lang kung ilang hektarya. Hindi kasi siya pwedeng mag-video sa loob, kailangan magpaalam. Medyo strict yung security nila. Mantakin mo kada bibisit ako dito, kailangan ng ID, create ng another profile. Dapat yun nakasave na, para hindi hassle sa kanila. Naka-break daw yung sa akin, mag-shadow. Kasi tuwing may magbibisit dito, dapat may nag-shadow sa'yo. Parang SOP na rin nila. Naka-break 220 ako babalik dun. Siya nga pala, dagdag ko, sa mga gusto palang magtrabaho as pest control technician, yung company namin nag-hire po siya sa loob ng Canada. Hiring po kami sa Vancouver, isang position. Kung interesado po kayo, punta lang kayo sa website, i-filter nyo lang yung careers and then location. Pwede nyo pong ilagay yung pangalan ko para
as reference para mas mapabilis yung application nyo. Sa company namin, hindi pest control ang tawag nila. Service specialist. Talagang ginawa nilang professional na na position, pangalan. Yun, kung nagbabala kayo, sige lang, punta lang kayo, ilagay nyo lang yung pangalan ko, walang problema. And gusto nga palang banggitin yung nag-reach out sa akin dati na kung mayroon akong parang reviewer, nag-message siya sa akin, nakapasa daw siya sa sa ibang probinsya kasi siya nakakuha na daw siya ng license. Walang problema, you're welcome. Kung nagamit mo man yun, good luck sa bago mong career at huwag ka sanang tamadin. Kasi yung dati kong pinapanood na vlogger, ewan ko kung nandun pa rin siya sa pest control, parang hindi na yata siya active. Hindi na siya masyadong nagba-vlog ng trabaho niya. Bale yun, 2 years, yung mga dati nating mga ka-team, nakatrabaho, nag-resign na kasi dahil sa management hindi niya nagustuhan, nagkaroon ng issue yata sa kanila na pinersonal. Wala naman perfectong management kahit sa company, di ba? Nasa tao na talaga yun. Pero kapang hinayang kasi parang 6 to 7 years na siya sa company. Marami na siyang na-contribute at magaling to be a manager niya. At sana yun, kaso doon nga nagkaroon ng problema. Tapos yung isa, nag-resign dahil medical issues, dahil sa kakasigarilyo niya. Hindi niya na kayang mag-perform ng yung mga solid na galawan. Bali yun, meron pa tayong 6 minutes, tapos balik ako dun. Mamaya pakita ko, try kong kumuha ng mga short clips, pero pag hindi, ganun talaga. Siguro baka sa labas na lang. Ayan, nakabalik na tayo dito sa sa sasakyan natin. Isang oras nating ginawa yung pag-check ng interior traps. Merong isang nag-assist sa atin, yung isang engine. Habang naglalakad kami nag-check ng traps. Nagkakwentuhan kami ng buhay dito sa Canada. Halos same din ng pinagdaanan dito nung bago. Struggle sa umpisa. Ganun talaga pagka nagsisimula sa isang country. Mag-start ka talaga sa scratch. Bale ito, pakita ko sa inyo. Ito yung mga na-scan ko na interior traps. May barcode yun. Tapos ito, click ko lang yan. May scan na siya. Tapos lahat sila walang may sa loob. So no activity ang ilalagay natin sa report. Tapos etong mga corrective action, yung structural issues na ni-report ng mga dating specialist na nag-visit dito. So gagawin natin, i-skip lang natin yan mamaya. Bali, sa bahay ko na siya gagawin. Doon ko na siya i-end report. Bali ngayon, uwi na tayo. Ganun lang ang weekend natin. Total, medyo quiet ang ESR or extra service call natin ngayong Sunday, which is maganda para sa akin. Hindi ko kailangan lumabas o bumaba doon sa sa Vancouver. Yun, 750 revenues 1 hour.
Sabi natin 3 hours. Almost 3 hours papunta dito pati pag-uwi. Ganun. Yun lang muna yung video natin ngayon. Kita-kits na lang tayo sa susunod na upload ko patungkol dito sa buhay Canada na nagbabalak na mga pumunta dito mayroong idea. So hanggang dyan na lang. Paalam. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? I won't ask for